totoong transformation ni Im-sama ipinakita na. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1179 sa pagtataka ng mga Gorosei kung bakit daw pupunta mismo ng Elbaf itong si Im-sama. I-reconsider nga daw ni Imu yung desisyon niya hanggang sa biglangang pumasok si Garling at inopen up yung current situation ng Merijoa. Yes, dumidepensa daw ngayon yung Merijoa laban sa mga intruders. As per Garling pa nga itong pagbabalik daw ni Shamrock sa Merijoa nakatulong ng konti sa kanila. Pero dahil nga sa ginawa ng Revolutionary Army na pagkakat sa mga food supplies nila, currently nga nahirap na daw itong mga lower armies nila sa paglaban dahil sa gutom. Dapat daw i-priority nila yung military might nila para sa laban na to. Hanggang sa biglangang may tumawag kay Garling at naghahanap ng pagkain para sa mga Celestial Dragons. Sa kabilang banda naman bigla tayong napunta sa power plant ng Merijoa. Dito nga makikita natin itong si York. Siya pala itong tumawag kay Garling. It turns out na hindi pala maayos na makapagtrabaho itong si York dahil sa pati siya gutom na rin. Ipinakita nga sa background na itong tinatrabaho ni York yung Mother Flame. Mangyak-ngiyak na nga itong si York sa gutom. Ang nireply nga lang ni Garling magtiis muna daw si York dahil sa wala rin siyang magagawa. At dito napagtanto na nga ni Garling na lahat daw ng nararanasan nilang disaster nagsimula nung muling mag-appear ang Sun God Nika. Nagtataka nga ring tinanong ni Gorosei Jupiter kung coincidence lang kaya ito o talagang nakatadhana itong mangyari. Hanggang sa nabalik nga yung topic ng mga Gorosei kay Im-sama. Pinipilit pa nga rin nila itong hindi paalisin ng Pangaea Castle. Bakit hindi na nga lang daw mga admirals ng Marines ang ipadala ni Imu sa Elbaf ika ni Gorosei Jupiter? Sinuggest naman ni Gorosei Nasujuro na hindi daw pwede since kakatapos nga lang daw ng gulo na kinasangkutan ng mga Marines, which is yung Egghead Island incident. At dito tumayo na nga si Gorosei Mercury at sinuggest na silang mga Gorosei na lang daw ang pupunta sa Elbaf. Pero tinanggihan nga ito ni Imu at sinabing lahat daw ng kapalpakan nila bunga ng pagmamataas nila, pride, negligence at kung ano-ano pa na sila lang rin daw ang may kasalanan. Itong nararanasan daw nila ngayon talagang nakatadhana ng mangyari. Habang sinasabi nga ito ni Imu dahan-dahang bumabalik sa alaala niya yung mga pangyayari in the past years. Itong pagbabanta sa kanya ni Sebek, itong pagdideklara ni Roger patungkol sa One Piece treasure, itong pagkakaroon ng anak ni King Neptune, itong pagkuha ni Shanks sa isang devil fruit, itong si Harald at yung anak niyang si Loki na it turns out na sumisira ng mga barko ng world government, itong pagkamatay ni Whitebeard at yung pagliligtas neto kay Luffy. At dito dahan-dahan nang ang binanggit ni Imu itong mga karakter na notable para sa kanya. Itong sila Luffy at Blackbeard at itong sila Nefertari Lily, Joy Boy at Davy Jones. Hanggang sa nabalik na nga yung scene sa unang pagkakataon na makita natin si Imu. Itong pagsilip niya sa wanted posters ng mga nabanggit kong karakter. Lahat nga daw ng nangyayari ngayon nakaset na in motion. Nakaset up daw ito noon pa. Kaya naman itong pag-alis daw niya sa Merijoa talagang mangyayari at some point. At mukhang ito na nga daw ang tamang oras. Hanggang sa tuluyan na ngang umalis si Im-sama. Makikita nga natin na itong apat na original Gorosei hesitant pa rin at pinipigilan pa rin sa pag-alis si Imu. Samantalang si Garling naman walang pake. Wala nga daw silang karapatan na pigilan si Im-sama. At dito dumilim na nga yung kapaligiran sa Merijoa. At makikita nating nagsasamo ng Black Circle Star si Imu at bigla na siyang nag-disappear. Hanggang sa nabaling na nga yung scene sa Elbaf. Ipinakita nga itong si Gerd na hawak-hawak itong si Summers. Nagsusumbong nga ito kay Harudin na gusto daw mag-regenerate na itong si Summers na parang magnet. Makikita nga nating galit na galit itong si Summers sa pinaggagawa sa kanya ng mga giants. Hanggang sa meron nga ring ipinakita itong si Goldberg. Ito nga daw yung puso ni Summers. Nung makita nga ito ni Zoro bigla siyang nagka-idea na kung sisirain daw ba niya yung puso na itong si Summers mamamatay na daw kaya ito ng tuluyan. Nung marinig nga ito ni Summers kitang kita yung takot sa mukha niya.
Sa sumunod na panel naman ay napunta tayo sa grupo nila Sanji. En-emphasize nga ni Franky yung pagsira ng mga buto netong sila Brook at Usopp. Si Jinbei naman ay makikita nating hinahanap si Chopper. Mapunta naman kay Sanji ipinakitang binitin niya itong mga parte ng katawan ni Gillingham. Nagkaroon nga ng comedic moment itong dalawa na to. Sa kabilang banda naman ipinakita itong na-froze na katawan ni Ganku. Mula nga ito sa pagkakaatake sa kanya ni Loki, hanggang sa napansin nga ni Loki na na-frost din daw itong Walrus School. Pero inexplain nga ni Lilith na technically hindi daw, since inabsorb lang daw niya yung thermal energy ng school na to. Hanggang sa pumasok na nga yung grupo nila sa loob ng school kung saan kinain nila yung mga food supplies dito. Sila Luffy, Loki at Ragnir ipinakitang masayang kumakain. Hanggang sa tinanong nga ni Luffy kay Loki kung namatay na daw ba yung na-froze niyang kalaban nila kanina lang. Ang sinagot nga lang ni Loki hindi daw. Hindi daw namamatay yung napapatigas ng Ragnir ng yelo. Pero tanging si Ragnir nga lang daw ang makakapagpawala ng yelo. Meaning hindi na daw makakawala o makakatakas pa yung kalaban na napatigas ng Ragnir. Mapunta nga sa labas ng eskwelahan makikita natin si Nami na patuloy pa ring nagpuproduce ng ulan para sa ilang village ng Elbaf na currently nasusunog pa rin, hanggang sa bigla nga siyang may napansin. Yes, bigla ngang may itim na energy na bigla na lang bumagsak malapit sa Aurus Castle. Itong itim na energy nga na to very similar sa nakita rin natin sa Egghead Island nung sinamon ni Gorosei Saturn ang iba pang Gorosei. Maya-maya pa napansin na nga rin ito ng ilan pang giants ng Elbaf, hanggang sa may nakita nga tayong Black Circle Star sa kalangitan. Unlike nga sa nakita natin sa Egghead Island mas malaki nga itong Black Circle Star ngayon. Bali napansin na nga rin ito ng grupo nila Sanji. At similar nga sa Drums of Liberation ipinakitang may tumutugtog rin sa pagdating na to ni Im-sama. Yung mga puno at bahay rin sa paligid dahan-dahang nag-turn into demon. Patuloy ngang kumakalat itong darkness sa buong Elbaf, hanggang sa may malakas ngang itim na haking bumagsak sa mismong kastilyo. Nag-cause nga ito ng panic sa ilang mga giants pati na sa Straw Hat Pirates. Itong ilan sa mga mahihinang giants naman nakita nating nahimatay na. Napansin naman nila Loki at Luffy na itong nararamdaman nilang haki ngayon very similar daw sa haki ng nakalaban nila kani-kanina lang. At dito ipinakita na nga si Im-sama na para bang nanghihina sa pagdating niya sa Elbaf. Halos magsuka nga siya ng dugo, hanggang sa maya-maya nga bigla na siyang nag-transform. Bali sa pagtatransform nga niya na to ramdam pa rin ng buong Elbaf itong patuloy na pagre-release ni Imu ng napakalakas na haki. Sila Summers at Gillingham naman gulat na gulat sa pagpunta mismo ni Imu sa Elbaf, at dito ipinakita na mismo si Im-sama. Yung design nga niya talagang nakakamangha. Nakatayo nga siya sa ibabaw ng kastilyo at sinasabing ito daw si Saint Nero na Imu, ang isa sa 20 na nagtatag ng world government. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1179. Yes, sobrang exciting nga ng chapter na to. Kaya naman hindi na rin ako makapaghintay na talakayin to sa analysis video natin. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin para sa parating na video na to. So yun lang, peace!